Isang nakabibinging tunog ng sirena ang bumasag sa katahimikan ng gabi, kasabay ng malakas na buhos ng ulan na walang tigil na humahampas sa mga bintana ng emergency room. Para kay Elena Morales, ang tunog na yon ay musika na sa kanyang pandinig. Sa loob ng 15 taon, ang emergency room ng Manila Public Hospital ang naging mundo niya. Siya ang head nurse, ang kalmadong sentro sa gitna ng bawat bagyo. Bumukas ng malakas ang mga pinto ng ER. Isang lalaking basang-basa sa ulan ang pumasok na tila dala ang lahat ng takot sa buong mundo. Mahigpit niyang yakap ang isang batang babae na nakabalot sa makapal na kumot. "Tulong! Tulungan niyo kami!" Sigaw ng lalaki. Ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Agad na lumapit si Elena. Ang kanyang mga galaw ay mabilis pero hindi nagpapanik. "Sir, dito po. Ihiga natin siya." Ang kanyang boses ay mahinahon, isang patak ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Inilapag ng lalaki ang bata sa stretcher. Isang maliit na batang babae, mga 6 na taong gulang na namumutmutla at nanginginig. Mataas ang lagnat. "Anong pangalan niya?" tanong ni Elena habang mabilis na sinusuri ang vital signs ng bata. "Maya." "Siya si Maya," sagot ng lalaki. Ang mga mata ay hindi humihiwalay sa anak. "Okay, Daniel. Kalma lang po tayo," sabi ni Elena. Nabasa niya ang pangalan ng ama sa admission form na mabilis na pinirmahan nito. "Gagawin namin ang lahat." Sa sandaling iyon, sa gitna ng pag-aasikaso sa bata, nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Elena sa mga mata ni Daniel ang isang takot na hindi kayang itago. Isang takot na pamilyar sa kanya, ang takot ng isang magulang na handang ibigay ang lahat para sa anak. Ngunit may iba pa siyang nakita, isang kalungkutan na tila mas malalim pa kaysa sa gabing iyon. At sa mga mata ni Elena, marahil ay nakita ni Daniel ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Katiyakan. Lumipas ang halos 2 oras. Naibaba na ang lagnat ni Maya at nailipat na ito sa isang private room para maobserbahan. Bumalik na sa normal ang lahat sa emergency room. Ang ulan sa labas ay ambon na lamang. Nakita ni Elena si Daniel na nakaupo sa isang bangko sa hallway, nakasandal ang ulo sa pader at nakapikit. Ang damit niya ay medyo tuyo na, ngunit bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagod at pag-aalala. Pumunta si Elena sa pantry at kumuha ng 2 tasa ng mainit na kape. Tahimik siyang lumapit at iniabot ang isa kay Daniel. Nagulat si Daniel. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. "Ma'am, salamat." "Elena na lang," sabi niya sabay upo sa tabi nito. May kaunting espasyo sa pagitan nila. "Kamusta na ang pakiramdam mo?" "Okay na. Nakahinga na ako ng maluwag," sabi ni Daniel. Sumipsip sa kape. "Hindi ko alam ang gagawin ko kung may nangyaring masama sa kanya." "Maraming salamat sa iyo, Elena." Tumangulang si Elena. "Trabaho namin to." "Hindi," mabilis na sabi ni Daniel. "Higit pa sa trabaho ang ginawa mo. Pinaramdam mo sa akin na magiging okay ang lahat. At naniwala ako." Katahimikan. Tanging ang mahinang tunog ng mga bentilador at ang paminsan-minsang tawag sa intercom ang maririnig. "Ang mami po niya papunta na?" Mahinang tanong ni Elena, sa pag-aakalang baka na-stuck lang ito sa traffic dahil sa ulan. Biglang nagbago ang anyo sa mukha ni Daniel. Nawala ang kaunting ngiti sa kanyang labi at napalitan ng pamilyar na kalungkutan na nakita ni Elena kanina. Tumingin ito sa malayo. Wala na siya. Halos pabulong na, sabi ni Daniel. "Matagal na. 3 taon na." Naramdaman ni Elena ang pagkirot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam ng simpatsya. "I'm sorry. Okay lang," sabi ni Daniel. Pilit na ngumiti. "Kaming 2 na lang ni Maya ang magkasama." Napayuko si Elena at nilaro ang sariling tasa ng kape. Ngayon naiintindihan na niya. Ang bigat na nakita niya sa mga mata ng lalaking ito ay hindi lang pag-aalala para sa anak.
Ito ay bigat ng pagiging isang nag-iisang magulang. Maya-maya pa'y tumayo na si Daniel. Kailangan ko nang bumalik sa kwarto ni Maya. Baka hanapin niya ako paggising. Sige, sabi ni Elena. Tumayo na rin. Mag-iingat kayo. Salamat ulit, Elena. Nagsimula ng maglakad palayo si Daniel. Huminga ng malalim si Elena. Handa nang bumalik sa kanyang mundo ng mga report at responsibilidad. Ngunit bago pa siya makatalikod, isang maliit na boses ang pumigil sa kanya. Tita? Napalingon si Elena. Si Maya, gising na at nakasilip mula sa likod ng kanyang ama. Ngumiti si Elena. Hello Maya, mabuti naman at gising ka na. Lumapit ang bata kay Elena habang si Daniel ay nakatingin lang sa kanila. Hinawakan ni Maya ang laylayan ng uniforme ni Elena. Tumingala ito sa kanya. Ang mga mata ay malaki at puno ng inosenteng tanong. Tita, ikaw na po ba ang magiging mami ko? Ang tanong ni Maya ay umalingaw-ngaw sa isip ni Daniel ilang araw matapos ang gabing iyon sa ospital. Tita, ikaw na po ba ang magiging mami ko? Hindi niya alam kung ano ang sasabihin noon. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Elena. Isang pagkagulat na may kasamang hiya o baka naman pag-aalala. Mabilis niyang hinila si Maya at humingi ng paumanhin bago sila tuluyang umalis. Ngunit ang imahe ni Elena, ang kanyang mahinahong boses, ang kanyang mga mata na puno ng pag-unawa, ay hindi na maalis sa isipan ni Daniel. Kinabukasan, bumalik siya sa ospital. May dala siyang isang box ng ensaymada at isang termos ng mainit na tsokolate. Palusot niya para magpasalamat ulit. Naramdaman ni Daniel ang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib na parang bumalik siya sa pagiging high school. Sir Daniel? Gulat na sabi ng isang nurse sa counter. Andyan ba si Head Nurse Elena? Tanong niya. Pilit na itinatago ang kaba. Nakita niya si Elena sa di kalayuan. Seryosong kausap ang isang doktor. Nang magtama ang kanilang mata, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. Isang ngiti na nagparamdam kay Daniel na welcome siya. Mabilis lang ang pag-uusap nila. Isang simpleng pasasalamat. Isang mabilis na kamustahan kay Maya. Ngunit para kay Daniel, sapat na yon. Naging ritual na ito. Minsan, dadaan siya para lang magtanong kung ano ang magandang gamot sa ubo. Minsan, magdadala siya ng merienda para sa buong nursing station. Ang bawat pagbisita ay isang maliit na hakbang palapit sa babaeng gumising sa isang bahagi ng kanyang puso na akala niya ay namatay na kasama ni Isabela. Isang gabi, naabutan niya si Elena. Napapalabas na ng ospital. Halos 3:00 na ng madaling araw. Bakas sa mukha nito ang sobrang pagod. Elena nga. Tawag niya. Lumingon ito at kahit pagod, ngumiti pa rin. Daniel, anong ginagawa mo dito? Hinihintay ka. Diretsong sagot niya. Kape tayo? Hindi ito nakatanggi. Naupo sila sa isang maliit na coffee shop na bukas 24 oras, ilang kanto lang mula sa ospital. Si Elena ay naka-scrub suit pa rin, habang si Daniel ay nakasimpleng t-shirt at maong lang. Sa ilalim ng malamyos na ilaw ng kapihan, sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, doon unang nag-usap ng totoo ang kanilang mga puso. Inamin ni Daniel ang bigat na nararamdaman niya, ang hirap ng pagiging mag-isang ama. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, ikinuwento niya si Isabela sa ibang tao. Ikinuwento niya ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang mga pangarap. Si Elena ay nakikinig lang. Hindi siya nagsalita, hindi siya nagbigay ng payo. Nakikinig lang siya at sa kanyang mga mata, nakita ni Daniel ang klase ng pag-unawa na hindi nang huhusga. Habang tumatagal, ang kanilang mga pag-uusap sa kape ay naging kanlungan. Isang ligtas na lugar kung saan kaya nilang maging sila lang. Nalaman ni Daniel na si Elena pala ay inilaan ang buong buhay niya sa pag-aalaga sa iba.
sa kanyang mga pasyente, sa kanyang mga magulang na matatanda na. Kaya't nakalimutan na niyang alagaan ang sarili. Naging malapit na rin si Maya kay Elena. Tuwing bibisita sila sa ospital, may dala itong drawing. Isang drawing nilang tatlo, magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Isang hapon, dinalaw ni Daniel ang puntod ni Isabela. Nilinis niya ito at naglagay ng mga sariwang bulaklak. "Bella," bulong niya sa hangin, "may nakilala ako." Umupo siya sa damuhan. "Hindi ko alam kung tama ba to. Kung pinagtataksilan ba kita?" Pagpapatuloy niya, ang boses ay nababasag. Pero sa tuwing kasama ko siya, parang nakakahinga ulit ako. At si Maya, mahal na mahal siya ni Maya. Tumingala siya sa langit. "Sana okay lang sa'yo. Sana masaya ka para sa amin." Sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang umihip na tila isang sagot, isang pagpapala. Naramdaman ni Daniel ang paggaan ng kanyang dibdib. Tumayo siya. May bagong determinasyon sa kanyang puso. Lumipas ang 2 taon. 2 taon ng dahan-dahang paghilom. 2 taon ng mga usapang kape, tawanan, at tahimik na suporta. Isang gabi, muling hinintay ni Daniel si Elena sa labas ng ospital. Sa parehong lugar kung saan una silang nag-usap ng masinsinan, hindi siya mapakali. Paulit-ulit niyang kinakapa ang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Paglabas ni Elena, ngumiti ito gaya ng dati. "Kape?" Umiling si Daniel. "May mas importante akong sasabihin." Hinawakan niya ang kamay nito. Malamig. O baka ang kamay niya lang ang pinagpapawisan. "Elena," simula niya, "alam mo ang buhay ko. Alam mo na simple lang ako. Alam mo na ang mundo ko ay si Maya lang." Tumingin siya diretso sa mga mata nito. "Hindi ako mayaman, Elena. Hindi ako nangangako ng kasaganaan." Sabi niya, ang boses ay nanginginig ng bahagya. Dahan-dahan niyang inilabas ang maliit na kahon at binuksan ito. Isang simpleng singsing na may maliit na bato. "Pero nangangako akong hindi ka na mag-iisa." Hindi magarbo ang kanilang kasal. Isang simpleng seremonya sa isang maliit na simbahan na sinaksihan lang ng malalapit na kaibigan at pamilya. Mas marami pa ang luha ng kaligayahan kaysa sa mga bulaklak. Para kay Elena, perpekto ang lahat. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng pag-iisa, mayroon na siyang sariling pamilya. Niyakap niya ang bagong papel sa kanyang buhay ng buong puso. Naging ina siya kay Maya at minahal niya ang bata na parang tunay niyang anak. Ang tawag ni Maya sa kanya ay Mommy Elena. Isang musika sa kanyang pandinig. Ang kaligayahan ay dumating na parang agos ng tubig. 1 taon lang ang lumipas, ipinanganak niya si Leo. Ang bahay nila ay napuno ng bago na namang iyak at halakhak. Pagkatapos ng 2 pang taon, sinundan ito ng kambal, sina Ben at Leah. 4 na anghel, 4 na biyaya. Ang kanilang maliit na bahay ay napuno ng buhay, napuno ng mga laruan, ng maliliit na damit, ng mga kantahan at sigawan. Napuno rin ito ng walang katapusang gawain. Si Elena, sa kanyang likas na pagiging isang nurse at ina, ang naging sentro ng lahat. Siya ang gumigising ng pinakamaaga at natutulog ng pinakahuli. Ang kanyang mga araw ay isang mabilis na montage ng pagpapakain, pagpapaligo, pagpapatulog, paglilinis at pag-aasikaso. Isang gabi, matapos niyang mapatulog ang lahat ng bata, napahinto siya sa tapat ng salamin sa kanilang kwarto. Napatingin siya sa kanyang refleksyon. Sino ang babaeng ito? Ang kanyang buhok ay magulo at nakatali lang basta-basta. May mga dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang suot niya ay isang lumang t-shirt na may mantsa pa ng gatas. Hindi na niya makilala ang sarili. Nasaan na si Head Nurse Elena Morales? Ang babaeng laging kontrolado ang sitwasyon, laging malinis ang uniforme, laging may awtoridad sa boses. Ang babaeng nasa salamin ay mukhang pagod, mukhang nalulunod. Para sa pamilya ito,
Palagi niyang sinasabi sa sarili. Isang mantra para malagpasan ang bawat araw. Si Daniel naman ay isang mabuting ama. Mahal na mahal niya ang mga anak nila. Ngunit para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanilang lumalaking pamilya, tinanggap niya ang isang malaking proyekto sa kanyang kumpanya. Para sa inyo rin ito, mahal, sabi nito isang gabi habang hinahalikan siya sa noo bago umalis para sa overtime. Naiintindihan ni Elena, ngunit ang pag-unawa ay hindi nakakabawas sa pagod. Madalas, mag-isa na lang niyang hinaharap ang gabi. Habang pinapakain ng kambal, tinuturuan niya si Leo sa kanyang assignment. Habang pinapatulog ang bunso, sinasagutan niya ang mga chart para sa ospital. Kailangan pa rin niyang magtrabaho. Kailangan nila ang dagdag na kita. Isang hating gabi, umiyak si Leah. Automatiko siyang bumangon mula sa kama. Sa tabi niya, mahimbing na natutulog si Daniel. Pagod mula sa maghapong trabaho, hindi niya ito ginising. Tahimik siyang lumabas ng kwarto. Habang pinapatahan niya ang bata sa sala, isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Isang buntong hininga na puno ng pagmamahal, pero may kasama na ring bigat. Ito ang sakripisyo, at tinanggap niya ito nang walang reklamo. Kinabukasan, sa isang bihirang sandali ng katahimikan habang natutulog ang mga bata, naupo si Elena sa sofa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Kahit 5 minuto lang, biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Hello? Ulit niya. Medyo naiinis na. Si Elena Morales ba ito? Tanong ng isang boses ng babae. Malamig. Walang emosyon. Asawa ni Daniel Reyes? Kinabahan bigla si Elena. Napaupo siya ng tuwid. Sino to? Hindi sinagot ng babae ang kanyang tanong. Sa halip, nagbitiw ito ng mga salitang babago sa lahat. May kailangan kang malaman tungkol sa kanya. Ang misteryosong tawag ay hindi na nasundan. Sinubukan ni Elena, nakalimutan yon. Isinisisi sa isang prank caller o maling numero. Ang buhay kasama ang 4 na maliliit na anak ay sapat ng puno para mag-isip pa siya ng kung ano-ano. Ang bawat araw ay isang siklo ng pagod at pagmamahal at wala siyang oras para sa mga misteryo. Ngunit ang mga salitang iyon ay nakatanim sa isang sulok ng kanyang isip, naghihintay ng tamang oras para sumibol. Isang Sabado ng hapon, habang abala si Elena sa pagpapatulog sa kambal, may kumatok sa kanilang pinto. Si Daniel ay nasa labas, nag-aayos ng sirang gripo, habang si Maya at Leo ay naglalaro sa sala. Ako na po, sigaw ni Maya. Bago pa makapagsalita si Elena, narinig na niya ang pagbukas ng pinto. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang isang babaeng hindi niya kilala na nakatayo sa kanilang pintuan. Maganda ito, balingkinitan, at nakasuot ng damit na tila mas mahal pa sa buong sahod niya sa isang buwan. May dala itong malalaking paper bag mula sa isang mamahaling toy store. Hello, sabi ng babae, isang matamis, ngunit malungkot na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Nandito ba ang Kuya Daniel mo? Sa sandaling iyon, lumabas si Daniel mula sa likod bahay. Pinupunasan ang kanyang mga kamay sa isang basahan. Natigilan siya nang makita ang kanilang bisita. Nakita ni Elena ang bahagyang paninigas ng balikat ni Daniel. Ang ngiti nito ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Katrina, anong ginagawa mo dito? Dinadalaw ko lang ang pamangkin ko. Sabi nito, ang tingin ay lumipat kay Maya. At syempre, para makilala na rin ang bago mong pamilya. Iyon si Katrina, ang kapatid ni Isabela. Pumasok ito na parang pag-aari niya ang lugar. Agad niyang ibinigay ang mga regalo sa mga bata, na tuwang-tuwa naman. Umupo siya sa kanilang sofa. Ang kanyang presensya ay tila masyadong malaki para sa kanilang simpleng sala. Si Elena, na nakasuot lang ng pambahay na duster, ay biglang nahiya sa sarili. Nagtimpla siya ng kape. Pasensya na sa abala, sabi ni Katrina,
habang iniaabot ni Elena ang tasa. Ngumiti ito, ngunit ang nangiti ay malamig. Gusto ko lang makasiguro na okay ang pamangkin ko. Matagal din kaming hindi nagkita. Okay lang kami dito. Mabilis na sagot ni Daniel, umupo sa tabi ni Elena. Halata nga, sabi ni Katrina. Ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat sulok ng bahay, ang bawat bakas ng pagod sa mukha ni Elena. Humigop ito ng kape. Grabe, ang sipag mo naman, Elena. Parang si Ate Isabela. Ganyan na ganyan din siya magsakripisyo para sa pamilya niya. Isang papuri, pero para kay Elena, iba ang tunog nito. Isang paghahambing. Nang gabing iyon, matapos umalis ni Katrina, hindi mapakali si Elena. Habang naghuhugas ng mga plato, tinanong niya si Daniel, "Hindi mo nabanggit na may kapatid pala si Isabela?" "Hindi na mahalaga yon," sagot ni Daniel, umiiwas ng tingin. "Daniel, bakit parang hindi ka komportable noong nandito siya?" Bumuntong hininga si Daniel. "Hayaan mo na lang siya, mahal. Nagluluksa pa rin yan hanggang ngayon. Masyado lang siyang protective kay Isabela noon." Hindi na umimik si Elena, ngunit hindi siya kumbinsido. Mayroong kulang sa kwento. Mayroong inililihim. Kinabukasan, habang nagliligpit ng mga laruan sa sala, may nakita si Elena sa ilalim ng sofa. Isang litrato. Si Daniel at si Isabela magkayakap sa isang beach. Mas bata pa si Daniel noon, mas payat. At masaya sila. Totoo. Isang klase ng kaligayahan na hindi pa kailanman nakita ni Elena sa mga mata ni Daniel kapag kasama siya. Alam niyang aksidenteng naiwan ito ni Katrina. Isang lason na iniwan para sirain ang kanyang isip. Makalipas ang isang linggo, muling dumating si Katrina, nagdahilang may naiwan siya. Patapos na ang kanyang pagbisita. Habang nagpapaalam sa may pintuan, hinawakan niya ang dalawang kamay ni Elena. Ang kanyang mga kamay ay malamig. "Elena," sabi niya. Ang boses ay puno ng pilit na pag-aalala. Tumingin siya sa mga mata ni Elena na parang may ibinubulong na sikreto. "Ingatan mo ang sarili mo, ha?" Nagpatuloy siya. "Ayokong mangyari sa'yo ang nangyari sa ate ko." Ang mga salita ni Katrina ay parang multo. "Ayokong mangyari sa'yo ang nangyari sa ate ko." Sinubukang isantabi iyon ni Daniel. Sinasabi sa sarili na dala lang iyon ng pagluluksa at pag-aalala. Ngunit ang mga salitang iyon, kasama ng biglaang paglitaw ni Katrina sa kanilang buhay, ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang nakaraan na matagal na niyang pilit isinasara. Isang gabi, nagising siyang humihingal, pawis, na panaginipan na naman niya si Isabela. Sa panaginip, nasa lumang bahay sila. Abot-abot ang iyak ng sanggol na si Maya. Si Isabela ay nakaupo sa isang sulok ng madilim na kwarto. Tulala, yakap ang kanyang mga tuhod. "Bella, tulungan mo ako, hindi ko mapatahan si Maya," sabi niya sa panaginip. Hindi lumingon si Isabela. Ang tanging sagot nito ay isang malamig na bulong. "Pagod na ako, Daniel. Pagod na pagod na." Nagising si Daniel na parang sinasakal. Napatingin siya sa katabi niyang si Elena na mahimbing na natutulog. Ang ritmo ng paghinga nito ay kalmado. Ngunit nakikita ni Daniel ang malalim na guhit ng pagod sa mukha nito kahit sa dilim. Kinabukasan, sa opisina, hindi siya makapag-focus. Ang mga numero sa spreadsheet ay lumalabo. Ang boses ng kanyang boss ay parang ugong lang. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Isabela sa kanyang panaginip at ang mukha ni Elena kagabi. Ang dalawang imahe ay nagsasanib, nagiging isang nakakatakot na larawan. Ginawa niya ang tanging alam niyang paraan para protektahan ang kanyang pamilya. Ang magtrabaho ng mas mabuti, doblehin ang pagsisikap, kumita ng mas malaki. Naniniwala siyang kung maibibigay niya ang lahat ng material na bagay, kung masisiguro niyang komportable ang buhay nila, iyon ang sukatan ng pagiging isang mabuting asawa at ama. Iyon ang pagkakamaling ginawa niya noon. Akala niya,
Sapat na ang magtrabaho para sa kinabukasan. Hindi niya nakita na ang kailangan ni Isabela ay ang kanyang presensya sa kasalukuyan. Ayaw na niyang maulit iyon. Ngunit sa kanyang pag-iwas sa isang pagkakamali, hindi niya namamalayan na ginagawa niya ang isa pa. Umuwi siya isang gabi, nadala ang magandang balita. Na-promote siya. Mas malaking sahod. Mas magandang kinabukasan para sa mga bata. Inaasahan niyang sasalubungin siya ni Elena ng isang masayang yakap. Ngunit ang naabutan niya ay isang bahay na tila dinaanan ng bagyo. Umiiyak ang kambal, may sipon si Leo, at si Elena ay nakaupo lang sa sahig, nakasandal sa sofa, hawak ang isang baso ng tubig, tulala. Mahal, anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Umiling lang si Elena. Walang lakas na magsalita. Binuhat niya ang kambal at pinatahan. Pinainom niya ng gamot si Leo. Inasikaso niya ang lahat. Nang bumalik siya sa sala, nakita niyang nakatulog na si Elena sa sofa. Sa parehong posisyon, ang pagod sa mukha nito ay parang sampal sa kanya. Kinuha niya ang kumot at dahan-dahang ikinumot sa asawa. Hinaplos niya ang buhok nito. Naramdaman niya ang isang pamilyar na takot na gumapang sa kanyang dibdib. Ang takot na minsan na niyang naramdaman at pilit na kinalimutan. Umupo siya sa sahig, sa tabi ng natutulog na si Elena, at binantayan ito hanggang mag-umaga. Sa kalagitnaan ng gabi, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Katrina. Kumusta na si Elena? Napapansin mo ba? Pagod na rin siya, Daniel, tulad ni ate. Nag-init ang ulo niya. Gusto niyang sumigaw murahin si Katrina, pero hindi niya magawa dahil alam niyang tama ito. Pagkatapos ng ilang sandali, isa pang text ang dumating. Nakikita mo ba ang ginagawa mo kay Elena? Inuulit mo lang ang lahat. Kinabukasan Linggo. Sinubukan niyang bumawi. Nagluto siya ng almusal. Siya ang nag-asikaso sa mga bata. Pinagpahinga niya si Elena, ngunit may pader na sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa mga non-sinabing salita at mga tinatagong takot. Hapon na nang dumating si Katrina, hindi na naman nagpasabi. May dala itong cake. Family Day! Masayang bati nito, ngunit ang mga mata ay nakatingin kay Daniel. Pumasok si Elena mula sa kusina. Dala ang isang pitzel ng juice. Pilit siyang ngumiti. Naupo ang tatlo sa sala habang ang mga bata ay naglalaro sa sahig. Ang tensyon ay halos nahihipo. Habang nagkukwentuhan ng mga bagay na walang kabuluhan, nagdahilan si Daniel na may kukunin sa kotse. Kailangan niya lang makahinga. Kailangan niyang lumayo sa titig ni Katrina. Habang papalabas siya, narinig niya ang boses ni Katrina. Mahina ngunit malinaw. Sinasadya nitong marinig niya. Dahil hindi naman talaga aksidente ang pagkamatay ni ate. Ang mga salita ni Katrina ay parang kidlat na gumuhit sa tahimik na hapon. Hindi naman talaga aksidente ang pagkamatay ni ate. Napatigil si Elena sa pagbuhos ng juice. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Binalewala niya ang sinabi ni Daniel na aksidente sa sasakyan dahil sa sobrang pagod. Ngunit ang marinig ito mula kay Katrina ay may ibang bigat. Isang bigat na tila kumumpirma sa lahat ng kanyang mga takot. Tiningnan niya si Katrina, naghihintay ng kasunod. Ngunit ngumiti lang ito at nag-iba ng usapan na para bang walang narinig si Elena. Ang lason ay naipasok na. Sa mga sumunod na araw, si Elena ay parang anino na lang sa sarili niyang bahay. Gumagalaw siya, nag-aasikaso, nag-aalaga. Ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar. Ang pagod sa kanyang katawan ay wala nang pinagkaiba sa pagod sa kanyang kaluluwa. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal para sa mga bata, bigla na lang nagdilim ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang pagkawala ng lakas sa kanyang mga tuhod. Ang huli niyang narinig ay ang sabay-sabay na sigaw ng kanyang mga anak. Nagising siya sa kanilang kwarto. Si Daniel ay nasa tabi niya, basang-basa ng luha ang mga mata.
Mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Elena, mahal, anong nangyari? Tinakot mo ako, sabi ni Daniel. Ang boses ay puno ng takot. Napagod lang ako, mahinang sagot niya. Ngunit alam nilang dalawa na higit pa roon ang dahilan. Sinabihan siya ni Daniel na magpahinga buong araw. Siya na raw ang bahala sa lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nagkaroon si Elena ng oras para sa sarili. Ngunit ang katahimikan ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Sa halip, binigyan siya nito ng pagkakataong pakinggan ang mga bumubulong na demonyo sa kanyang isip. Bumangon siya sa kama. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Maglinis, mag-ayos. Anumang bagay para hindi siya mag-isip. Napadpad siya sa maliit na bodega sa likod ng kanilang bahay. Doon nakatambak ang mga lumang gamit, mga bagay na wala ng lugar sa kanilang abalang buhay. Sa isang madilim na sulok, nakita niya ang isang pamilyar na bagay. Isang malaking kahon na gawa sa kahoy, ang kahon ni Isabela. Noong bagong kasal pa lang sila, sinabi ni Daniel na nandoon ang mga gamit ng una niyang asawa. Hindi niya ito pinakialaman noon bilang respeto. Ngunit ngayon, tila tinatawag siya ng kahon. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Ang unang tumambad sa kanya ay ang amoy ng lavender at ng nakaraan. Mga lumang damit, mga libro, isang koleksyon ng mga porselanang anghel. Sa ilalim ng lahat, may nakita siyang isang maliit, leather-bound na journal. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Ang sulat kamay ni Isabela ay maganda at bilugan. Ang mga unang pahina ay puno ng pag-asa at pagmamahal, mga kwento tungkol sa kanyang pagbubuntis kay Maya. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina, nagbabago rin ang tono. October 12. Pagod na ako. Hindi ko na alam kung paano patatahanin si Maya. Si Daniel, laging wala. Laging trabaho. Sabi niya, para raw ito sa amin. Pero paano naman ang ngayon? November 5. Nagsisimula na akong magalit sa lahat. Sa iyak ng anak ko, sa sarili ko. Ayokong maramdaman ito. Masama akong ina. December 21. Sinabi ko kay Daniel na kailangan ko ng tulong. Sabi niya, kaya ko raw yan. Sabi niya, malakas daw ako. Hindi niya nakikita o ayaw niyang makita. Bawat salita ay parang isang patalim na tumutusok sa puso ni Elena. Ang mga salitang iyon ay pwedeng manggaling sa sarili niyang bibig. Sa huling pahina may isang nakatuping sulat na hindi pa naisasara sa sobre. Para kay Daniel. Nanginginig ang mga kamay na binasa ito ni Elena. Mahal kong Daniel, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na akong lakas. Patawarin mo ako. Sinubukan ko. Alam ng Diyos na sinubukan ko. Pero ang pagod, ang lungkot, nilalamon nila ako ng buo. Araw-araw, pakiramdam ko ay nalulunod ako at walang gustong sumagip sa akin. Ikaw, ang abot kamay ko lang, pero parang ang layo-layo mo. Patawarin mo ako. Huwag mong pababayaan si Maya. Nagmamahal, Isabela. Walang nabanggit na aksidente sa sasakyan. Ang naroon lang ay ang sakit ng isang babaeng sumuko dahil sa sobrang kalungkutan at pagod. Isang babaeng namatay sa paghihintay ng tulong na hindi dumating. Nabitawan ni Elena ang sulat. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Saktong pagpasok ni Daniel sa bodega. Mahal? Anong ginagawa mo dito? Okay ka lang? Natigilan siya nang makita ang bukas na kahon, ang journal, ang sulat sa sahig. Nakita niya ang lahat sa mga mata ni Elena. Naupo si Elena sa sahig, sa gitna ng mga alaala ng babaeng nauna sa kanya. Tumingala siya kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, walang emosyon, puno ng sakit. Hahayaan mo rin ba akong mamatay, Daniel? Tanong niya. Ang boses ay mahina, ngunit matalim na parang bubog. Tulad ng ginawa mo sa kanya? Ang tanong ni Elena ay binitawan sa hangin na parang isang hatol.
Hahayaan mo rin ba akong mamatay, Daniel? Tulad ng ginawa mo sa kanya? Para kay Daniel, ang mga salitang yon, ay mas masakit pa sa sampal. Ito ang pinakamatindi niyang takot, binigkas ng babaeng pinakamamahal niya. Nakatayo siya roon, paralisado, habang ang lahat ng multo ng kanyang nakaraan ay sabay-sabay na bumabalik para singilin siya. Elena, hindi, hindi ganyan, nauutal niyang sabi. Lumapit siya, sinubukang hawakan ng asawa, ngunit umatras ito na parang napapaso. Ang pag-atras na yon ay sumaksak sa puso ni Daniel. Huwag! Sigaw ni Elena. Ang boses ay basag, ngunit puno ng galit na ngayon lang lumabas. Huwag kang lalapit sa akin. Tumayo siya, nanginginig ang buong katawan. Pinulot niya ang sulat ni Isabela. Ito ba ang aksidente, Daniel? Ang babaeng humihingi ng tulong? Ang babaeng nalulunod sa sarili niyang bahay? Ito ba yon? Iwinasiwas niya ang sulat sa harap ng mukha ni Daniel. Nagsinungaling ka sa akin. Mula pa sa simula, nagsinungaling ka na. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Depensa ni Daniel. Ang desperasyon ay gumuguhit sa kanyang mukha. Natakot ako. Natakot akong baka iwan mo ako kapag nalaman mo ang totoo. Ang totoo? Tumawa si Elena, isang tawang walang bahid ng saya. Ang totoo ay inuulit mo lang lahat. Araw-araw, Daniel, nararamdaman kong paunti-unti akong namamatay sa bahay na to. Ang pagod, ang sakripisyo. Akala ko ba magkasama tayo dito? Pero nasaan ka? Palagi kang wala. Lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng sama ng loob na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay sumabog. Habang abala ka sa pagbuo ng kinabukasan, sinasakripisyo ko ang ngayon ko, ang sarili ko. At alam mo kung ano ang pinakamasakit. Ganyan na ganyan din ang ginawa mo sa kanya. At wala kang natutunan. Hindi na makasagot si Daniel dahil totoo. Ang bawat salita ni Elena ay totoo. Tumunog ang cellphone ni Elena. Nakita niya ang pangalan ni Katrina sa screen. Sinadya niyang sagutin ito sa harap ni Daniel. Inilagay niya sa loudspeaker. Hello, Elena. Kamusta ka? Nakausap ko si Daniel kanina. Mukhang stressed. Pinagsabihan ko na nga Sabi ko, kailangan kanyang alagaan. Baka matulad ka pa kay ate. Ang bawat salita ni Katrina ay isang patunay. Isang kumpirmasyon. Pinatay ni Elena ang tawag. Tiningnan niya si Daniel na may malamig na ekspresyon. Tapos na tayo, Daniel. Elena, pakiusap. Huwag. Pagmamakaawa ni Daniel, lumuluha na. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Pagmamahal ba ang tawag dito? Tanong ni Elena. Ang panoorin mo akong malunod at hindi mo man lang ako subukang sagipin. Hindi, Daniel. Hindi yan pagmamahal. Kasakiman yan. Takot yan na mag-isa ka ulit. Tumalikod si Elena at naglakad palabas ng bodega. Palabas ng kanilang hardin, papasok sa bahay. Walang tigil ang kanyang pag-iyak. Ang bawat hakbang ay parang isang milya. Ang mga pangarap na binuo nila ay gumuho sa isang iglap. Nag-impake siya. Kinuha niya ang mga damit niya at ng mga bata. Bawat damit ng mga anak niya na tinutupi niya ay may kasamang patak ng luha. Mahalin niya na mamahal niya si Daniel, ngunit mas kailangan niyang mahalin ang sarili. Para hindi siya maging si Isabela, si Daniel ay nanatili sa bodega, nakaupo sa sahig, hindi makagalaw. Talo. Wasak. Nang magkaroon siya ng lakas, tumakbo siya palabas para habulin si Elena. Ngunit huli na. Ang taxi na sinasakyan ni Elena at ng mga bata ay papaliko na sa kanto. Umuwi siya sa isang bahay na biglang naging sobrang laki at sobrang tahimik. Ang dating ingay ng mga bata ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan sa ibabaw ng kanilang kama. Sa lugar kung saan dati natutulog si Elena, nakita niya ang isang bagay na kumikinang, ang wedding ring nito. Sa ilalim nito ay isang maliit na piraso ng papel.
Kailangan kong iligtas ang sarili ko. Ang katahimikan, iyon ang unang bumati kay Daniel. Isang katahimikan na mas malakas pa sa anumang sigaw. Walang yak ng sanggol, walang tawanan ni Leo at Maya, walang mahinang kanta mula sa kusina. Wala si Elena. Ang bahay nila ay hindi na isang tahanan. Isa na lang itong malaking espasyo na puno ng mga alaala ng isang buhay na winasak niya. Naupo siya sa sahig ng sala sa parehong lugar kung saan niya nakitang natutulog si Elena sa sofa, dala ng sobrang pagod. Inabot niya ang isang maliit na laruan na naiwan ni Leah. Isang maliit na tupa. Niyakap niya ito na parang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ito na naman ako. Nakaupo lang. Walang ginagawa habang ang mundo ko ay gumuho. Katulad ng ginawa ko noon kay Isabela. Ang realisasyong yon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Tumayo siya. Ang kalmadong pagtanggap sa pagkatalo ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na determinasyon. Hindi na niya hahayaang maulit ang kasaysayan. Hindi sa pagkakataong ito. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at lumabas ng bahay. May isa siyang kailangang harapin. Mabilis ang takbo ng kanyang sasakyan sa mga kalsada ng Maynila. Bawat pulang ilaw ay parang isang pagsubok sa kanyang pasensya. Huminto siya sa tapat ng isang magandang townhouse, ang bahay ni Katrina. Hindi na siya kumatok. Malakas niyang itinulak ang pinto, na nagkataong hindi nakalak. Naabutan niya si Katrina sa sala, umiinom ng tsa, na tila walang nangyari. Nagulat ito nang makita siya. "Daniel, anong ginagawa mo dito?" "Ano sa tingin mo ang ginawa mo, Katrina?" Sigaw ni Daniel. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Masaya ka na ba? Ha? Nasira mo na kami. Iyan ba ang gusto mo?" Tumayo si Katrina, hindi nagpakita ng takot. "Ginising ko lang siya sa katotohanan, Daniel. Ginagawa ko lang ang dapat mong ginawa noon pa. Iniligtas ko siya sa'yo." "Iniligtas?" Tumawa si Daniel ng mapakla. "Sinira mo ang buhay niya. Sinira mo ang pamilya ko. Dahil sa'yo, wala na sila. Hindi dahil sa akin." Sigaw pabalik ni Katrina. Ang mga mata ay nagsimula ng mamasa. "Dahil sa'yo? Dahil hindi ka nagbago. Nakita ko si Elena. Nakita ko sa mga mata niya ang parehong pagod na nakita ko kay ate bago siya namatay. At hindi ako papayag na mangyari ulit yun." Ang kanilang mga sigawan ay napuno ng sakit at sisihan. Ngunit sa gitna ng lahat, isang bagay ang luminaw kay Daniel. Huminga siya ng malalim. Nawala ang galit sa kanyang boses at napalitan ito ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na mas totoo. Pagsisisi. "Oo, Katrina," mahina niyang sabi. "Nagkulang ako. Pabaya ako. Masyado akong nabulag sa pag-aakalang ang pagtatrabaho ang solusyon sa lahat. Inakala kong sapat na yon para protektahan na sila." Lumapit siya. "Pero hindi mo trabahong sirain ang pamilya ko para lang patunayan yan." Biglang bumagsak ang matapang na anyo ni Katrina. Napaupo ito sa sofa at humagulgol. Ayoko lang mawalan ulit ng ate." Yun lang. Ang simpleng katotohanan iyon. Sa ilalim ng lahat ng galit ay isang takot na mawalan muli. Hindi na nagsalita si Daniel. Tumalikod siya at umalis. Hindi na niya kailangan ng paumanhin. Ang kailangan niya ay umaksyon. Ang sunod niyang pinuntahan ay ang sementeryo. Umupo siya sa tabi ng puntod ni Isabela. Ngunit ngayon, iba na. Hindi na siya ang Daniel na humihingi ng tawad. "Bella," simula niya, "hindi ako humihingi ng tawad ngayon. Dahil huli na, para dyan, nandito ako para sabihing, naintindihan ko na. Naintindihan ko na kung saan ako nagkamali sa'yo at kung saan ako nagkamali kay Elena." Tumingin siya sa pangalan na nakaukit sa lapida. "Hindi ko nahahayaang may masaktan ulit dahil sa akin. Oras na para bumawi. Oras na para ako naman ang sumagip." Mula sa sementeryo, dumiretso siya sa kanyang opisina. Dala ang isang bagong kalinawan, isang bigat na determinasyon.
Pumasok siya sa building, nilagpasan ng kanyang mga katrabaho at dumiretso sa opisina ng kanyang boss. Gabi na nang matapos ang lahat. Nagmamaneho siya ngayon sa isang pamilyar na kalye. Ang kalye kung saan nakatira ang mga magulang ni Elena. Pinatay niya ang makina ng kotse sa tapat ng bahay. Mula sa bintana, dinig niya ang mga boses sa loob. Ang yak ni Leah, ang tawa ni Leo, at ang boses ni Elena kumakanta ng isang pamilyar na lalabay. Napapikit si Daniel. Huminga siya ng malalim. Pinapakalma ang kanyang puso na kumakabog ng sobrang lakas. Bumaba siya ng kotse. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa pinto. Bawat hakbang ay isang laban sa pagitan ng takot at pag-asa. Huminto siya sa tapat ng pinto. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig. Handa na siyang kumatok. Nasa bahay si Elena ng kanyang mga magulang. Isang lugar na pamilyar. Ngunit ngayon ay parang dayuhan. Ang kanyang katawan ay naroon. Ngunit ang kanyang puso at isip ay naiwan sa bahay na binuo nila ni Daniel. Sinusubukan niyang maging malakas para sa mga bata. Pinapaliguan niya sila. Pinapakain, pinapatulog. Ngunit sa gabi, kapag ang lahat ay tahimik na, niyayakap niya ang sarili at tahimik na umiiyak hanggang sa makatulog. Ang kanyang ina ay hindi nagtatanong. Hinahayaan lang siya nitong ilabong ang sakit sa sarili niyang paraan. Isang gabi, habang nagpapatulog siya ng kambal, narinig niya ang paghinto ng isang sasakyan sa labas. Kinabahan siya. Alam niya kung kaninong sasakyan yon. Sumilip siya sa bintana ng kwarto. Nakita niya si Daniel, nakatayo sa tabi ng kotse nito, nakatingin lang sa kanilang bahay. Ang ilaw mula sa poste ay nagbigay anino sa kanyang mukha. Ngunit nakita pa rin ni Elena ang sakit at pagod dito. Naramdaman niya ang pagkirot sa kanyang dibdib. Isang parte niya ay gustong tumakbo palabas at yakapin ito. Ngunit pinigilan siya ng isa pang parte. Ang parte na natatakot, ang parte na nasaktan. Hindi agad ito lumapit sa pinto. Nakita niya itong naupo sa bangketa sa tapat ng kanilang gate. Nandoon lang ito, tahimik, nagbabantay. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas si Maya. Tumakbo ito papunta kay Daniel. "Daddy!" Niyakap ni Daniel ang anak ng mahigpit. Narinig ni Elena ang hagulgol ni Daniel, nakatago sa buhok ng kanyang anak. "Daddy! Bakit ka umiiyak? Uwi na tayo, please. Miss ko na po si Mami Elena." Ang mga salita ni Maya ay parang punyal sa puso ni Elena. Lumabas na rin ang kanyang ina. Inakay si Maya pabalik sa loob. Naiwan si Daniel sa labas. Pagkaraan ng ilang sandali, tumayo ito at naglakad papunta sa pinto. Kumatok ito. 3 mahinang katok. Bumaba si Elena. Bawat hakbang sa hagdanan ay isang pakikipaglaban sa sarili. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo roon si Daniel. Magulo ang buhok, namumugto ang mga mata, ngunit may kakaibang determinasyon sa kanyang tingin. Hindi ito pumasok. Nanatili lang ito sa labas ng pintuan. "Elena," sabi nito. Ang boses ay kalmado ngunit basag. "Hindi ako naparito para humingi ng tawad dahil alam kong walang silbi ang salita kung walang gawa." Hindi umimik si Elena. Hinintay niya lang ang sasabihin nito. "Nagkamali ako." Pagpapatuloy ni Daniel. "Nagkamali ako kay Isabella at mas malaki ang pagkakamali ko sa'yo dahil dapat natuto na ako." May inilabas itong isang brown envelope mula sa kanyang likod. Iniabot niya ito kay Elena. "Ano to?" tanong niya. "Buksan mo." Binuksan ni Elena ang envelope. Sa loob ay isang sulat. Isang official company letterhead. Ito ay isang aprobadong application para sa isang indefinite leave of absence. Nagulat si Elena. Tumingin siya kay Daniel, hindi makapaniwala. "Nag-resign ka?" "Hindi," sabi ni Daniel. "Nag-leave ako. Sabi ko sa boss ko, ang pamilya ko ang pinakamalaking proyekto ng buhay ko at nababagsak na ito. Kailangan kong ayusin." May isa pa siyang inabot. Isang brochure
at isang application form para sa isang master's degree program in nursing administration. Ang pangarap na matagal nang isinantabi ni Elena. Anong ibig sabihin nito? Nauutal niyang tanong. Ibig sabihin nito, Elena, ako naman, sabi ni Daniel, tumingin diretso sa kanyang mga mata. Ako naman ang mag-aalaga sa mga bata. Ako naman ang maghahatid sundo sa eskwela. Ako naman ang magpapatulog sa gabi. At ikaw naman ang aabot sa mga pangarap mo. Oras na para ikaw naman ang alagaan. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ni Elena. Hindi ito ang inaasahan niya, hindi pagmamakaawa, hindi mga pangako, kundi isang plano, isang konkretong aksyon. Bakit, Daniel? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig. Bakit ngayon? Lumapit si Daniel isang hakbang lang, ngunit parang 1,000 milya ang layo. Tinitigan niya si Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, pag-unawa, at isang pagmamahal na mas malalim kaysa noon. Dahil ang pamilya ay hindi sakripisyo ng isa. Sagot niya, pagtutulungan ito ng dalawa. Walang naging madaling oo. Hindi bumalik si Elena kay Daniel kinabukasan. Kinailangan niya ng panahon. Panahon para pag-isipan ng lahat, panahon para maniwala ulit. Ngunit ang ginawa ni Daniel ay isang binhi na itinanim. Isang binhi ng pag-asa. Nagsimula sa maliliit na hakbang. Una, hinayaan niyang dalawin ni Daniel ang mga bata sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagkatapos, hinayaan niya itong isama ang mga bata sa parke tuwing weekend. Sa bawat pagkikita, nakikita ni Elena ang pagbabago. Nakikita niya si Daniel na matiyagang nagpapakain sa kambal. Naririnig niya itong tumatawa habang nakikipaghabulan kay Leo. Nakikita niya kung paano ito umuupo sa tabi ni Maya para tulungan ito sa kanyang homework. Hindi na ito ang Daniel na abala sa cellphone o sa pag-iisip sa trabaho. Ang Daniel na nasa harap niya ngayon ay isang ama. Isang ama na buo ang presensya. Isang buwan ang lumipas. Isang hapon, habang naghahanda si Daniel na umuwi kasama ang mga bata, pinigilan siya ni Elena. Dito na kayo maghapunan, sabi niya. Iyon ang simula. Bumalik sila sa kanilang bahay. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang lahat. Ang mga unang linggo ay puno ng adjustments. Si Daniel, na sanay sa mga meeting at deadlines din, ay natutong magsaulo ng mga schedule ng pag-inom ng gatas at magpalit ng diaper ng sabay. May mga pagkakataong nasusunog niya ang sinaing. May mga pagkakataong hindi niya mapatahan ang kambal. Sa tuwing nangyayari iyon, hindi na lang nanonood si Elena. Lumalapit siya. Ganyan din ako nung una, sabi niya isang gabi, habang tinutulungan si Daniel na patulugin si Leah. Kailangan mo lang ng pasensya. At ng tulong, dugtong ni Daniel, nakatingin sa kanya ng may pasasalamat. Ang kanilang mga gabi ay napuno ng mga bagong usapan. Hindi na tungkol sa mga bayarin o problema, kundi tungkol sa kung gaano kalikot si Leo sa eskwela o kung gaano kaganda ang nangiti ni Ben. Naging magkakampi sila sa tunay na kahulugan ng salita. Isang araw, dumating si Katrina. Hindi na ito ang babaeng may daladalang lason at paghuhusga. Ang Katrina na dumating ay may dalang isang malaking Tupperware ng paboritong ulam ni Elena. Pasensya na, sabi nito, hindi makatingin ng diretso kay Elena. Nabulag ako sa sarili kong sakit. Hindi ko dapat kayo ginulo. Ngumiti si Elena. Salamat sa pag-aalala, pero okay na kami. Sa wakas, nag-enroll si Elena sa kanyang master's program. Ang kanyang mga araw ay hinhati sa pagiging estudyante sa umaga, nurse sa hapon, at ina sa gabi. Pagod pa rin siya, ngunit iba na ang pagod ngayon. Ito ay isang pagod na may katuparan. Isang pagod na alam niyang may sasalubong sa kanya sa bahay. May magtatanong kung kamusta ang araw niya. May mag-aabot sa kanya ng isang tasa ng mainit na kape. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw,
Naabutan niyang tulog na ang lahat ng bata. Ang bahay ay malinis at tahimik. Nakita niya si Daniel sa sala, nakaupo sa sahig, nakasandal sa sofa, at tulog na rin sa pagod. Yakap-yakap ang isang libro ng kwentong pambata. Kumuha si Elena ng kumot at maingat na kinumutan ito. Pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang asawa. Ang mga guhit ng pagod ay naroon pa rin, ngunit wala na ang bigat. Wala na ang takot. Umupo siya sa sahig. Sa tabi nito, isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Daniel. Nagising ito. Hindi ito gumalaw. "Salamat, Daniel," bulong ni Elena. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay at pinisil ito ng mahigpit. "Hindi, Elena. Salamat sa'yo. Salamat sa pangalawang pagkakataon." Nanatili sila sa ganoong posisyon, sa gitna ng tahimik na bahay, sa piling ng kanilang mga natutulog na anak. Walang mga magagarang salita, walang mga engrandeng pangako. Tanging ang kapayapaan ng dalawang pusong natutong maging buo ulit. "Masaya ka ba?" Mahinang tanong ni Daniel. Ngumiti si Elena. Isang ngiti na abot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na puno ng kapayapaan. "Ngayon oo. Magkasama tayo. Kaya oo."